Mangyak-ngyak naman si Annalyn nung nasa room ng kwarto ng daddy niya kasi nalaman siyang anak siya nito or bumalik na ang alaala nito. Samantalang si Lynette naman ay isinuli ang pera kay Don Pepe na binayad kay Chang niya o tinanggap ng pera ni Chang niya na ipabayad daw kay Annalyn mula pagkabata at kahit 5 duling ay babayaran daw. Kaya ibinalik niya ito kay Don Pepe. At doon naman nag-away yung dalawa, si Chang at saka si Don Pepe. Kaya sabi ni Don Pepe, ikaw mukhang pera ka. At kaya ang ginawa naman ni Chang ay umalis ito o nag-resign ito sa kanyang tinatrabahuan. Nag-resign siya kasi sabi niya, kesa naman apakan niya ang kanyang pride. Si Dr. Carlos naman ay nakonsensya sa di niya pagtanggap o pag-reject niya kay Zoe. Kasi nung pumasok siya sa ospital, ay sinabi ng kanyang nurse, bakit dito ka pumasok samantalang doon naman sa Epic? O marami siyang kuninto tungkol kay Zoe. Kaya kung ano-ano ang kuninto ng nurse kay Dr. Carlos. Kaya bigla namang kinurot ang puso ni Dr. Carlos at nakonsensya siya sa kanyang pag-reject kay Zoe. Habang nag-i-emote-emote naman si Annalyn doon sa kwarto at saka si Doc Tanya, ay biglang may nag-text na nurse na kasama nila na papasok na daw si Mamera, si Don Pepe at saka si Zoe. At para makalabas naman, ay gumawa sila ng paraan. Sabi ni Doktora Reyes, ako na ang bahala. Kaya ang ginawa nito ay nagtapang-tapangan si Doc Enriquez sa 2 bantay o 2 pulis at sinabi niya sa 2 bantay, kailangan ko ng nurse, dali bilisan nyo at ayaw pa ng 2. Kaya ang ginawa ni Doc Reyes, sinabi niya, kung ano man ang mangyari sa pasyenteng to, kayong 2 ang mananagot. Kaya ang bilis nagsitakbuhan ng 2 at para maghanap ng nurse. At nakalabas naman ng 3. Habang nasa loob na ng kwarto, yung 3, si Don Pepe, Zoe at saka Moira, ay sabi ni Doc Tanya, meron na akong naalala. Moira, bago ako nahulog sa building, ay ikaw ang aking huling nakausap. Nag-away tayo. Naalala ko nung meron tayong isang pinag-aawayang papel. O si Zoe, ang ating pinag-aawayang at may papel. At nagkunwari naman ang 2 na iyon ay iniba nila ang kwento. Na kunwari pupunta si Zoe sa ibang bansa at saka si Dokta niya, kaya ayaw pumayag ni Mera. Kaya sabi ni Doc RJ, hindi yun eh. At sabi naman ni Mera, wala ka lang maalala, magpahinga ka na lang muna. Dahil lang kanilang pag nag-awayan, ay ang day in the taste ni Zoe na hindi nga siya ang tunay na anak ni Dokta niya. Kaya nagdrama-drama naman ang mag-ina. Pero nang paalis na sila, pinaiwan ni Dokta niya si Moira na mag-usap daw muna sila. At humingi ng tawad si Doc RJ kay Moira. Humingi ng tawad si Dokta niya kay Moira na kasi lagi daw nitong inaaway si Moira. At saka napakasublado or harsh daw siyang husband sa kay Moira. Kaya paglabas si Moira, ay tuwang-tuwa siya na ikininto kay Zoe na wala nang maalala si daddy niya at baka daw ito na ang maging simula ulit na mabuo ang kanilang pamilya. Parang hindi naman dito si Zoe kumbinsido sa kanyang ina. Si Doc Ray naman ay pumasok doon sa kwarto ni Dr. Tanya at tinanong ito ni Dr. RJ kung saan ang sipi niya at sinabing andun kay Zoe. At nagtanong ito kung dumalaw ba si Lynette sa kanya nung nasa stage siya ng comatose. Sabi naman ni Doc Ray niya, hindi kasi ang only family Tanyag lang ang may karapatang pumasok dito at pinagbawalan ito ng papa mo o ni Don Pepe. Pati nga si Annalyn ay hindi rin pinapasok dito. Pinagbawalan din. Tapos hiniram nito ang cellphone ni Doc Ray at tinawagan nito si Lynette. Tuwang-tuwa naman si Lynette sa pagtawag sa kanya ng Dr. Tanya. Si Dr. Carlos naman, bumisita naman ito sa Epic o magbibisita siya, dadalaw siya, Dr. Tanya. At nakita naman ito ni Zoe at sinabi nito, bakit pumunta ka dito? Pumunta ka ba dito? O kukonsensya ka na na-reject mo ako? At sinabi pa nito, I don't need you anymore.
Napatulala lang si Dr. Carlos sa inasal sa kanya ni Zoe. Masayang-masaya naman si Moira na pumasok sa kwarto ni Dr. Tanyag at sinabi nito, "Kumusta ka na?" Inumusta niya si Dr. Tanyag sabay hawak sa kamay. Nagalit naman si Dr. Tanyag sabay tapik ng kanyang kamay at sinabihan niya, "Moira, sinungaling ka, don't touch me, you're lying to me." Kaya nagulat naman doon si Moira sa kanyang inasal. Kaya bukas, abangan ulit natin ang abot kamay na pangarap. Malapit natin itong magwakas. Thank you guys!